Sa 2024 ay magbabalik tambalan ng Josh Lea, Joshua Garcia at Julia Barreto para sa pelikula na ididirhe po yan ni Cathy Garcia Molina Sampana. Inanunsyo na rin ng Viva ang pagtatambal sa pelikula ng mag-asawang Mateo Guidicelli at Sarah Geronimo para sa remake ng Korean film na Wonderful Nightmare. Sa palagay ninyo, kaninong tambalan ang mas puputok sa takilya o papatok sa takilya? Ang Asmat ba o Josh Lea? Ayan. Asmat or Josh Lea? Ang Asmat, actually may ginawa na silang film pero hindi sila magkapareha noong 2011. Pero ang partner ni Sarah Geronimo at that time ay si Gerald Anderson. Parang third party siya doon. Oo, parang third party siya doon. Ganon. Asmat. Asmat. Ako, ang last, parehas. So, yan. Ang last movie naman po na ginawa ng Josh Lea, ito yung yung Zombie Black Sea. Panahon ito ng pandemic, that was 2020 if I'm not mistaken. Pero correct, sure ako, 2020. So, Ayan na. Alam mo, friendship, syempre, pag first time, nananabik ang mga tao, ang mga moviegoers. Yung parang gusto ko silang mapanood. So feeling ko talaga, papatog ang Asmat, ang mag-asawang Mateo Guidicelli at saka Sarah Geronimo. At saka matagal din na rin natin namin si Sarah na gumawa ng pelikula. At syempre, gusto rin nilang makita na may pelikula yung mag-asawa, di ba? So feeling ko talaga, ito ang papatok sa 2024. Oo, pero ito naman ay walang kaduda-duda na feeling ko ito naman talaga ang papatok dahil alam naman natin na napakalaki ng fan base ng Josh Lea, di ba? Marami nga ang nalungkot na mag-break sila. Noon yun. At yung movie na ginawa nila, yung Love You to the Stars, to the Moon and Back, parang gano'n, di ba? Tsaka yung isa ay talaga naman pumatok sa takilya. At yung video yung break-up video nila, di ba, ni with Moira, yung kanilang parang ano title nga nun? Yung kanilang, Paano pa ganun? Oo, ka dyan. Alin, ay talaga naman tumabo ng million views, di ba? So marami ang nasasabik na mapanood muli ang Josh Lea dahil talaga namang si Joshua Garcia ay walang question na talaga namang inaabangan talaga ang kanyang acting. Ganon. Ewan ko lang kasi syempre, yung Josh Lea na yan, siyempre, meron ng Gerald Anderson sino to? Si Julia. Tapos, may girlfriend na rin tong si Joshua. Parang kulang na sa sa kilig. Parang siyempre yung mga Josh Lea, tatabangan na yan eh. So, feeling ko yung Asmat, siyempre mag-asawa, kasabik-sabik, nakaka-excite. So, ito talaga ang papatok. Wala na excitement kasi mag-asawa na sila. Hindi rin, basta wala yan. Oo, nandun na yung kilig kasi matik naman na mag-asawa na sila. Itong Josh Lea, ang tagal-tagal na inaabangan ng mga fans nila, yung pagbabalik tambalan nila sa big screen. Pero hindi na kapanipaniwala kung magpapakilig pa yung dalawang yan. Samantalang Asmat, talagang kapanipaniwala dahil mag-asawa nga. Pag kilig factor ay may kilig, di ba? Bakit tatawa-tawa ka dyan, friend Romela? Pero knowing naman si Cathy Garcia Molina pag gumawa ng pelikula, may kilig talaga. So naniniwala ako na kahit break na sila, kahit hindi na sila together, kahit may kanya-kanya may girlfriend na si Joshua, meron ng boyfriend, si Julia, naniniwala ako na patok pa rin ang movie na gagawin nila. Dahil sa ganda ng kwento. Kasi pero tama ako, yung kay Roldan, kay baka kapit talo ka. Kalma mo siya, totoo yun na person taga magpa-partner in the Days of the Philippines. Although nagkasama na sila Nagkasama na sila, pero ito rin talagang person. Siyempre, gusto nilang makita yung partnership ng dalawa na mag-asawa na parang person, papanoorin mo talaga, di ba? Ito naman, Josh Lea, kahit na nga hiwalay, tama naman, may mga fans pa rin naman na buhay. Pero, tingnan lang natin talaga. Yung mga fans na buhay? Hindi yung buhay pa yung mga fans na, alam mo yung mga fans, umaasa pa rin. Pero yun nga, tama rin sabi ni Roldan Friendship na ito, paano pang kikilig, alam na may kanya-kanya na yung jowa. Diba? Pero tama rin na pagka si Cathy Garcia, kaya niya nang gawa ng paraan, di ba? Tingnan lang natin kung papatok ba ba rin talaga o Asmat. Pero sa tingin ko parang Asmat pa. Ay! Pero pwede rin naman. Josh Lea,
O kasi maraming fans sa boy pa rin. Ganon? Pero, Oo. hindi maganda Let us kasi... see. Let us see. Pero kasi hindi naging maganda yung paghiwalay nila friendship, di ba? Oo. Pero alam mo, friendship kasi yung Paraya yata. lalo na kung mature na makikita kay Sarah, yung tungkol sa mag-asawa, at saka may love scene, masipapa na mag-asawa, parang feeling ko, ibang Sarah mapapanood, papatok talaga ito. Pero Magandang project, ha? Kasi Yun. matagal na hindi nga gumawa ng pelikula si Sarah. Talaga, no? Di ba, O hindi, anong ginawa nila yung MTV ng Paubaya? Break Ay, kasi Paubaya ano yun. Paubaya, yung binabanggit ko kanina. Paubaya. Grabe ang naging feedback ng tao doon. What more sa pelikula? Ay, talagang patalbog, Oh. di ba? Hindi kasi nga, friendship, kung na-click man yun dahil sa kanta rin ni Moira. Di ba? Swak na swak doon sa video. The same time, that time, medyo sariwa pa, marami pang umaasar na Magkakaayos. Magkakaayos pa ang Diyos Leia. Parang wala pang closure that time eh. Oo. Di ba? Hindi! Kaso matalbog na yung isa't isa. Basta, Anyway. ito ang papatok. Hindi, basta ito sa 2024. 2024. O, let us see, Yes, ha? kasi anyway, yun ay kung magtatambal yung dalawa, magtatambal pa ba Oo talaga? nga, So 2020. anyway, kayo po Sinabi mga ko na nga. classmates, sa tingin nyo ba, sino ang mas magkiklik at tambalang Asmat o Diyos Lia kapag sila ay gawa ng pelikula? For next year, for sure, di ba? Yes. Alam ka namang 2023, 5 araw na lang. Ikaw For next year talaga. talaga. Common sense, di ba?